abaya hawa, Isya hawasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawab, Wakway hawab. kal halal hawad abaya hawa alhayam, Kalhalal hawad, abaya hawa layam. bahasa masyayak ki hawasay, Asya masyayak yawasay. bahasam raw kakadas, Asya makadas. kwam yesarala elda oper Mahardika Philippines, Wamra syarala elda over Maharlika, Philippines. tawada abaya hawa, Tawada, abaya hawa. Happy Peace of Atonement Happy Peace of Atonement. to all remnant Hebrew Israelite nationwide. All remnant Israelite nationwide. Tawada abaya hawa, Tawada, abaya hawa. yaman. Okay, maligayang kapistahan ng pagtubos. Dito natin malaman ang pagtubos natin. Kasi marami pa talagang hindi pa alam, very ignorant. Very ignorant. Pero sa mga hintel, kahit remnant Hebrew Israelite na mga elect o mga hintel, kahit walang alam yon, nasa langit, kaya lang, nabagkita talaga yun sa parang, yun lang. Yun lang talaga ang bagsakan dyan eh. Langit pa rin. Yun yung pag-asa ng mga ng mga Jehovah Witness eh. Oo. Parang Doon sila, parang, dami kasama ng mga hayop eh. Okay. Feast of Atonement. Pista ng pagtubos. Feast of Atonement sa modern Hebrew, Yom Kippur. Yom Kippur, the Day of Atonement. Araw ng pagtubos. Dito natin malaman, ano ba ang pagtubos? Paano tayo natubos? Dito natin malaman ngayon. Ito yung holiday calendar ng mga Hebrew. Ngayon ay October 12, 2024. Day of Atonement o October 12, 2024. Tapos yung Feast of Tabernacle up to October 17 to 23. Isang linggo yan, 7 araw to. Magsimula sa 17 to 23. Feast of Tabernacle. Ito 2024. Ito sa next following 2 days. Simula. Kapistahan ng Tabernakulo. Coming soon to. Ito naman, pagtubos ngayon. Nakaraan naman, October 3, yon ang Feast of the Trumpet o Rosh Hashanah. Pista ng mga trompita. The same time, New Year ng mundo. Isang kaarawan ng mundo paglikha. Magkasunod to dito naman sa April, as 21, yung Passover, tapos magkasunod tong ito. Tapos ito namang June 16, itong Feast of the Pentecost. Yan. Pero dito tayo ngayon. Tuloy tayo. Okay, basa. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Levitico chapter 16, verse 1 to 3. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron, dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. Sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin.
Doon sa inner court, hindi ka basta-bastang makapasok doon pag hindi natubos sa iyong kasalanan. During the time, sa mga Hebrew Israelite noong kapanahonan na yan, ang pagtubos nila yung handog ng mga tupa, baka, yun yung pagtubos na makapasok sila sa dakong kabanal-banalan kasi ang dalawang anak ni Aaron, tigok, namatay, pumapasok. Hindi basta-basta. That's why sinabi ni Moses kay Aaron, huwag ka basta-basta ang pumasok doon, mamamatay ka din. So, kailangan, magdala mo na siya ng batang turo at maghandog mo na. At lalaking tupa. Handog mo na siya doon. Ito yung sistema niya eh. Ito yon. Ito yung outer court. Dito maghandog mo na. Tapos, papasok siya dito sa inner court. Ito yung inner court. Ito yung Holy of Holies. Sa inner court, kailangan nakahandog na ka sa labas. Dahil pag pumasok ka dito sa Holy of Holies, tigok ka talaga dito. Mamamatay ka kung hindi ka naghandog dito sa labas. Kailangan maghandog ka dito ng sinunog na baka, sinunog na lalaking tupa. Papasok dito sa inner court. Tapos sa inner court, dito, mayroon dito sa likod ng tabing, ay may Holy of Holies. Magpakita si Yahweh sa pamagitan ng isang ulap. Okay, basa. Leviticus chapter 23, verse 26 to 32. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong alahayan. So, kita ninyo, ang Day of Atonement ay kasampung araw sa ikapitong buwan. Tisri Pitsagis. Kasi kung Tisri 1 ay Rosh Hashanah. Tawag pista ng mga trumpita. Rosh Hashanah. Ngayon, 10 days, pagdating na yung kasampung araw, mula sa 7 months, ay ito na yung kapistahan ng pagtutubos. Ito yon. At kailangan sa pagtitipon daw ay mag-ayuno. Doon sa Rosh Hashanah ay talagang kainan talaga doon. New Year yun eh. Pista ng mga trumpita, tugtugan, kainan. Pero dito naman, ayuno, fasting, puasa. Yan, sa Bisaya pa, yan. Ngayon, tuloy, basa. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng alahayam. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho. Kaya, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon, saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag na kayong magtatrabaho mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinabukasan ng paglubog ng araw at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Kita mong batas ha? Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. Ngayon, scattered ngayon ang mga remnant Hebrew Israelite sa iba-ibang panig ng bansa ng mundo. Tayo, mga granlolo natin, dito napunta, yung mga tribe of
Sibulon, Aser, Naphtali, and Manasi. Ngayon, dala-dala natin itong katuruan na sabi niya rito, ang hindi mag-ayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng alahayam. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho. No worth, no eat. No worth, no eat. So, yan. Ito'y batas na dapat ninyong sundin habang panahon. Walang expiration yon saan man kayo naroroon. Nandito tayo naroon sa bansang Pilipinas, na dati ang pangalan Offer, naging Maharlika, tapos Philippines. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag kayong magtatrabaho. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinabukasan ng paglubog ng araw. Sunset to sunset. Mamayang gabi. Oh. Okay. Sonden o suwayin? Mula yun kahapon ng alas 6. Kahapon, paglubog na araw. Mamayang hapon. Mamaya hapon, paglubog. Yon ang expire. So, paglubog ng araw, pagdating ng alas 8 ng gabi, kain na. Yun ang problema, hindi tayo nakapagpasting kahapon. Kaya nakahit. Sulit na yun. Hindi natin alam eh. Ito yung Jewish feast. Yun lang Ang Passover, Nisan 14. Tumapat na ng April, minsan Marso yan eh. Unleavened bread, first fruit, tapos ito bandang John at saka John at saka May. Ito yung week. Trumpet, ito September, October to. Ito, ganun din. Tapos ito, tabernacle sa sunod linggo. Ito, mga pangalan ng modern Hebrew to. Pisak, Matzot, Bikurim, Sabaot, Teruah, Kifor, Sukot. Pero sa Paleo Hebrew, Pasak, Mata, Sawat, Baatam, Sabayait, Tarawait, Kaparayam, at saka Sakawat. Ito, Paleo Hebrew, puro A at saka I lang ang vowel. Ito, mayroong O, may U. Modern na ito eh. The 7 feasts of Alahayam. Ayan. Sa English naman, Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, Trumpet, Atonement. Ito ngayon, Atonement. Tapos sa sunod linggo ay Tabernacle. Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa Alahayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa, at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. O dalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. So, ito yung sabi ni Adan. Kausap niya si Yahweh. Ngayon, ano pang sinabi ni Adan? Basa. Ngunit sinabi ni Alahayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo hanggang sa matupad ang aking tipan. Kung kailan, ililigtas kita at ibabalik kitang muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Muling sinabi ni Alahayam kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Ngayon,
Alamin natin kung ano ang katubusang binanggit ni Yahweh. Ano ang katubusan, ha? Nandito ng dalawa. Sige, tuloy. Ngunit gagawin ko, kapag ako ay bumaba mula sa langit, at ako ay magiging laman Ah. ng iyong mga kaapu-apuhan, at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na dumating sa iyo, sa yungib na ito, ay sasapit sa akin sa libingan, kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako, na walang mga taon, ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At ang alahayam ay tumigil sa pakikipag-usap kay So, Anak. binanggit ni Yahweh na magkatawang tao talaga siya. O anong proseso niya sa katubusan na gagawin? Biro mo, hindi siya under ng panahon, hindi siya under ng mga buwan, ibig sabihin hindi siya tumanda. Pero yung nagkatawang tao siya, tatanda na siya. Tatanda na siya at kung ano yung nature ng tao, ganoon na rin ang mangyari sa kanya. Ngayon, dito ang katubusan. Ano ba? Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 24, verse 12 to 6. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan. At sinabi sa kaniya, O Adan, kung paanong ibinububo ang iyong dugo, gayon din, ibububo ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din, mamamatay din ako. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako. Gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong inialay mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. Yung eksena kasi dito, tumalon si Adan at saka si Eva sa bangin. Namatay sila, binuhay sila uli. Kung nag-alay sila ng dugo, si Yahweh, magkatawang tao siya, mag-alay siya ng dugo para sa katubusan. Yun ang atonement. Ang pinakapunto talagang atonement niya, ang dugo talaga niya, hindi yung sa mga hayop. Temporary lang ang mga hayop habang hindi pa nagkatawang tao si Yahweh. Habang hindi pa siya nagkatawang tao, temporary lang yung mga hayop. Eh ngayon, nagkatawang tao na. So, hindi na tayo mag-ano ng mga hayop. Magasto yun. Bibili ka ng baka, susunugin lang. Bibili ka ng tupa, susunugin lang. Minsan nga, ang ulam natin, toldok na lang. Tapos ang karne, susunugin lang para sa kanya. So, ngayon, ang ginawa ni Yahweh, siya talagang nangako na magkatawang tao siya. Mag-shed siya ng blood. Ngayon. Tuloy. At kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamagitan ng dugong yaon, gayon din naman, gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan at buburahin ko ang mga pagsalangsang dito. At ngayon, masdan, aking tinanggap ang iyong handog, O Adan. Ngunit ang mga araw ng tipan, kung saan iginapos kita, ay hindi natupad. Kapag natupad na, ibabalik kita sa hardin. Ang isang problema dito, may mga naniniwala sa tunay na pangalan. Kaya lang, hindi sila naniwala sa dugo ni Yahweh Shai nga nagtubos. Yung naging atonement. Doon pa rin sila sa hayop. Questionable yan. Mukhang hindi mga ilik yan. Yagay talaga yan, yagay. Sila yung nagsabi sa Matthew 7 na tumawag sila. Adawan, adawan. Nangaraw
Nangaral kami yung pangalan. Yung pangalan, tama ang ginamit. Nagpagaling kami ng karamdaman. Yung pangalan, tama ang mga pangalan. Pero sabi, hindi ko kayo kilala. Mayas kayo. Kasi, mali ang kanilang autonoment. Yung autonoment niya mali. Nandoon pa rin sila sa hayop na hindi naman yan ang sinabi ni Hawa kay Adan. Ang sinabi niya, dugo mismo niya. Ngayon sabihin nila, si Hawa siya pinatay, galit ng ama eh. Oo. Para bang walang kabuluhan, siya nang nangako, hindi sila nagbasa dito eh, ng first book of Adam. Very ignorant. Ang mangyayari dyan, hindi sila elect. Imperno ang bagsak nila. Nayari tuloy. Pero costume nila, ganun din. Naghandog, gumawa pa ng templo. Pero kawawa. Susunog siya. Ano lang, si Mali nga eh. Barbero lang. Mali. Sinabi doon, siya mismo magkatawang tao, mag-shed ng blood para sa katubusan ng sangkatauhan mula kay Adan at Eva. Pero hindi na recognize. Ginawa pa na si Yahweh siya ay high-ranking angel galing. Si Yahweh yan, nagkatawang tao. Sinabi niya dito kay Adan. So, wala kayong autonoment, wala kayong katubusan. Tuloy. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 42, verse 1 to 11. Pagkatapos ay dumating ang salita ni Alahayam kay Adan. At sinabi sa kaniya, O Adan, kung ano ang iyong sinasabi, dalhin mo ako sa isang lupain kung saan may kapahingahan. Ito ay hindi ibang lupain kaysa dito. Ngunit ito ay ang kaharian ng langit kung saan nag-iisa ang kapahingahan. Ngunit hindi mo magagawa ang iyong pagpasok doon sa kasalukuyan. Ngunit pagkatapos lamang ng iyong paghatol ay lumipas at natupad. Kung magkagayoy, paakyatin kita sa kaharian ng langit. Ikaw at ang iyong matuwid na binhi, at ibibigay ko sa iyo at sa kanila ang iba pang hinihingi mo sa kasalukuyan. Okay, kayong nanonood sa YouTube channel, pakinggan nyo ha. Sabi mismo ni Yahweh kay Adan, kung magkagayon, paakyatin kita sa kaharian ng langit. Ngayon, ang problema ng iba, ayaw maniwala sa langit. Ayaw nila ang kaharian ng langit. O, di saan kayo? Sinabi na ngayon, kung magkagayon, paakyatin kita sa kaharian ng langit. Ikaw at ang iyong matuwid na binhi, at ibibigay ko sa iyo at sa kanila ang iba pang hinihingi mo sa kasalukuyan. Dapat mabasa. Ang linaw. Mabasa dito pala ni Pastor Peng. Wala, andito na alam to eh. Kasi hindi nanonood sa YouTube channel, sa mga video. Talo pa siya sa dalawang pastora. Si Pastora Cor at saka si Pastora Ann. Talo pa sila doon. Para matanggal yung bosom. At saka si Pastora Mildy. Oo. Wala talaga. Pagkakuan lang. Samantalang ang takal na nga rin pastor. Kasi hindi tayo nangangaral na puro lang kwento. Merong ebidensya. Meron tayong current document. Documented yan eh. Kumbaga, binasa lang. May tagabasa at ako'y tagapaliwanag. Ayon sa nakasulat, hindi tayo na may nangangaral, isang talata, dalawang talata lang, isa o dalawa. Isang oras na mahigit ang pangangaral. Puro kwento lang lahat. O anong doktrina yan? Sarili niya, puro kwento-kwento lang. Walang ebidensya kung saan galing yung tinuturo. Ito, linaw. Sa unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 42, 1 to 11. O yan ang sinabi. Ngayon, tuloy, basa. At kung iyong sinabi, bigyan mo ako ng tubig
ako'y makainom at mabuhay. Hindi mangyayari sa araw na ito, kundi sa araw na ako'y bababa sa impyerno at sirain ang mga pintuang tanso at dudurugin ko ang mga kaharian na bakal. Kung magkagayoy, aking ililigtas sa awa ang iyong kaluluwa at ang mga kaluluwa ng mga matuwid upang bigyan sila ng kapahingahan sa aking halamanan. At iyon ay mangyayari pagdating ng katapusan ng sanglibutan. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na hinahanap mo, hindi ito'y pagkakalog sa iyo sa araw na ito. Ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo, sa lupain ng Golgota. Na-mention ang Golgota, ha? Pero pansinin mo natin dito. Ang sabi rito, ang mga pintuan ng taas, dito pala, sa araw na ako'y bababa sa impyerno at sirain ang mga pintuang tanso at durugin ko ang mga kaharian ng bakal. Kaharian na bakal. Si Yahweh nga nagkatawang tao, yung namatay siya, after 3 days, nabuhay siya mamuli, kasama niya yung isang magnanakaw, nasa bandang kanan niya, pumunta sila sa impyerno. At kaya lang nakapunta yung isang magnanakaw, kasi sinabi ka ng Yahweh siya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Ano sabi niya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pero bago sila pupunta sa third heaven, sa paraiso, dadaan mo na sila sa impyerno. Kasi kukunin yung ililigtas doon. Pero mayroong isang mayabang na pastor, pupunta daw siya sa impyerno. Binanggit mo, ha? Marinig, ha? Pupunta, akala niya makabalik pa siya. Nakinig na siya, nakinig yan. Yabang talaga eh. Kailan napunta yung isang tulisan, sino yung pangalan na yun? Si Istas. Dimas. Si Dimas. Si Istas yung pasaway nga, napunta sa impyerno, hindi na talaga, sa impyerno. Pero si Dimas, matino yun eh. Yun ang sabi na, Yahweh siya eh. Kasi, yung nakabitin sa punong kahoy ha, hindi sa cross. Birilaing yung cross. Hindi kasi nungalingan yan. Nakabitin sila sa punong kahoy. Yan ang death penalty doon, hang on the tree. Sabi na sa kaliwa, si Istas, kung ikaw ang anak na alayam, ligtas mo sarili mo, pati kami. Sabi na may isa, kumusalita ng ganon. Tayo ang dapat nitong mamatay sa kamatayan dahil tayo makasalanan. Magnanakaw tayo, mga tulisan tayo. Pero nasa gitna, wala yung kasalanan. Pero sabi niya, Yahweh siya eh. Alalahanin mo ako kapag nandoon ka na sa kaharian. Alalahanin lang, para bang iniisip lang na naalaala ko yung alalahanin lang siya eh. Hindi man siya isama mo ako, alalahanin mo ako kapag nandoon ka na sa kaharian. Anong sabi ni Yahweh? Ngayon din isasama kita. Kasi sabay silang mamatay. Yung physical body nila naiwan, pero ang kaluluwa nila pupunta sa third heaven. Pero bago sa third heaven, dumaan mo na sila sa impyerno. Kasi durugin ni Yahweh yung kaharian ng bakal. Yung prinsipe nga sa impyerno, ayaw kong makausap yan. Kasi kukunin yung mga piniriso ko dito. Nandun sa Book of Nicodemo, di ba? Ayaw nang mapunta yung Yahweh na yun. Yan. Ngayon, napunta sila. Takot Satanas eh. So, yan ang katubusan. Tapos dito, ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo. Sabi ni Yahweh, sa iyong ulo sa lupain ng Golgota. First book of Adam and Eve to, ha. Ngayon, tingnan natin sa aklat ng Juan 19:17. Basa. Juan chapter 19, verse 17. Dinala nila si Yahweh at lumabas. Napasan ang poste sa kanyang mga balikat. At pumunta
John chapter 19 verse 17. Original Bible to Hebrew Bible, Paleo Hebrew, Hebrew Aramaic Bible, New Testament. Ito ang nasalin, translation. Ang nakapangalan, Yahweh Shai. Yahweh Shai yun, Hindi Jesus. Hindi yan Jesus. Si Jesus, si Satanas po yan. 10 fallen angel na sa loob ni Jesus. At 4 na hayop. That's why, halos pa naman tao, sumisimba kay Jesus, sumisimba. Tapos sumisimba sa God. Sino yun si God? Si God rin. Satanas din yun. Sinabi sa Revelation, ang lahat ng tao, ang sangkatauhan ay sumamba sa dragon o Satanas na matandang ahas. Tama. Kasi lahat ng tao, puro God, God, Lord, Lord. Jesus, Jesus. Walang kamalay-malay. Hanggat hindi natin sila masabihan, kasi pananagutan tayo. Pero wala na akong panagutan, magmarinig ninyo, pero tuloy pa rin kayong tumawag sa mga fallen angel, mga Satanas. At least pagdating ng Judgment Day, sa huling mga araw, sa katapusan ng mundo, wala na kayong isusumbat sa amin. Hindi naman, alam mo pala yun, hindi mo sinabi sa amin eh. Wala na ang isusumbat. Pero kung kaibigan tayo, hindi ko sinabi, pwede mo ako sumbatan. Pero ngayon, nasabi na, tuloy-tuloy pa rin kayong sumamba sa mga Satanas. Maraming Satanas yan eh. Hindi lang isa Satanas, marami. Ang nakalagay, Yahweh Shai. Doon siya, sabi na, dinala nila si Yahweh Shai at lumabas at pasan ang pusti. Hindi cross, pusti. Sa kanyang mga balikat. Dito at saka dito. Pag ditong pasan, isang balikat lang, dito wala. Eh paano yung pagpasan ka gamit ang dalawang balikat? Ganoon. Ito. Yan. Oo. Dalawang balikat gamit. Di ba ang parusa daw sa ibang bansa? Pag magkasala, pinapasan ka ng troso. Ganon. Oo. Mga balikat balikat to, balikat ito. Pero pag ganon lang pagpasan, ito isang balikat lang gamit. So yan ang katotohanan. Ang Bible na gamit ng mundo ngayon ay very lie. Kasinungalingan. Very sinungaling. Wala sa original Bible, binago talaga nila para malinglang ang tao. Tiwalang-tiwala sa Bible, natiwala kayong lying yan, sinungaling ang Biblia yan. Satanic Bible yan. Fallen Angel Bible. Ayan. O, basa. Sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahong yaon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na magsisisampalataya sa akin, upang ito'y inyong kaligtasan magpakailanman. Muling sinabi ng Yahweh kay Adan, o Adam, noong ikaw ay nasa halamanan, ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating sa iyo. Ngunit yamang ikaw ay lumabag sa aking utos, ang lahat ng mga paghihirap na ito ay dumating sa iyo. Ngayon, gayon din, ang iyong laman ay nangangailangan ng pagkain at inumin. Uminom ka nga ng tubig na iyan na dumadaloy sa iyo sa ibabaw ng lupa. Yung nakasala na siya si iba, patilahi natin, magugutom natin, mauhaw. Naramdaman na nila buhaw. Pero yung hindi pa sila nakasala, nasa Garden of Eden sila, may kainan naman, may tree of life prutas. Pwede naman kumain. Pero kung hindi ka kumain, okay lang rin. Hindi ka mamatay kasi hindi ka magugutom. Hindi ka rin, pwede ka rin hindi mo inom ng tubig kasi hindi ka uhawin. Pero ngayon, magugutom na tayo. Mauhaw na tayo. That's why kayo talagang trabaho para may makain, para may mainom. Yan na. Yan na ang parusa sa kasalanan ni Adag ni Eva nga namana natin lahat. Kung ating mga ninuno, hindi lang sana sila nagkasala, yung lahi natin, wala sanang problema.
Paglabas lang nga sa tiyan natin, makasalanan na tayo kasi namana natin ang kasalanan na tinatawag na original sin ni Adan ni Eva. Sa sinapupunan pa lang ng nanay natin, makasalanan na tayo ng paglabas. That's why, hindi mo talaga pwedeng i-celebrate ng kaarawan mo. I-celebrate mo kaarawan mo, makasalanan ka. Demonic celebration yan, yung birthday. Ang mga Hebrew Israelite hindi nag-celebrate ng birthday. Ang mga Islam, mga Muslim hindi nag-celebrate ng birthday. At saka yung Jehovah Witness. Pero lahat ng mga Christian iba-iba, puro celebrate. Wala silang kalam-alam. Very ignorante. Very ignorant talaga. Hindi talaga nag-aral. Akala nila birthday, okay yun, kainan eh. O yun, anong kainan? Kainan? Hindi lang yan ang mali. Nag-celebrate ka pa sa kaarawan ng idolatry. At ang malala, nagbibigay ka pa ng kaluluwa doon sa mga demonyo na anak ni Lilith at ni Samael. Si Lilith, nanganganak ng demonyo, 100 demons every day. Mga demonyo, evil spirit yan. Mabibigyan na sila ng kaluluwa kapag may mag-birthday. Kahit hindi mo birthday, nag-greeting ka. Happy birthday sa'yo. Oh, nagbigay ka rin ng kaluluwa sa mga demonyo. Walang kalam-alam ang mga tao niyan eh, kasi hindi tinuturuan. Ngayon, alam na ninyo, ngayon mag-greeting-greeting pa rin kayo ng birthday. Hindi nga, kasi sa paglabas pa lang natin makasalanan na, tapos ipagmalaki po na, happy birthday, maligayang kaarawan mo. Maligayang kaarawan na makasalanan ka? Maligaya? Dito, sa katubusan. Dito ang dapat. So, ayawan ko, baliktad talaga eh. Tuloy natin. Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 49, verse 1 to 13. Noon ang salita ni Alahayam ay dumating at sinabi, O Adam, sino ang nagpayo sa iyo nang ikaw ay lumabas sa yungib na pumunta sa lugar na ito? At sinabi ni Adan kay Alahayam, O Yahweh, naparito kami sa lugar na ito dahil sa init ng apoy na dumating sa amin sa loob ng yungib. Kasi wala pang electric pan panahon nila eh. Doon sa yungib lang sila nakatira. Wala pang kubo-kubo. Biro mo, sa yungib lang. Sa Bisaya pa, langob. Doon sila tulog. Mainit doon pala eh. Lumabas sila doon sila sa labas. Eh, pinaunalan sila bato ni Satanas para mamatay sila. Yung ginawang simboryo. O, para natin. Basa. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh Alahayam kay Adan, O Adam, kinatatakutan mo ang init ng apoy sa isang gabi? Ngunit paano ito kapag ikaw ay naninirahan sa impyerno? Gayon paman, O Adan, huwag kang matakot. Ni sabihin sa iyong puso na aking inilatag ang batong ito bilang panakip sa iyo upang lagyan ka nito. Nagmula ito kay Satanas na nangako sa iyo na maging alahayam at kamahalan. Siya ang naghagis sa mga batong ito upang patayin ka at si Eva na kasama mo. At sa gayon ay pigilan kayong mabuhay sa lupa. Ngayon, dito tayo. Ang sabi ni, bakit lumabas kayo? Pagkatapos sinabi ni Yahweh Alahayam kay Adan, O Adan, tatakutan mo ang init ng apoy sa isang gabi, ngunit paano? Ito, kapag ikaw ay nanirahan sa impyerno. Forever ng apoy. Do, init lang. Kita mo? Kasi lumabas sila na hindi nagpaalam. Ngayon, nasa labas sila, siyempre, nagisan sila na Satanas ng bato. Ginawa namang dome ni yung mga batong ginawang dome. So, nasa loob sila, kakulong tayo sa bato.
Yung hagis pa Satanas, di na tumago sa kanila kasi naging muskitero yung bato na hinagis sa kanila. Parang muskitero, nakatakot sa kanila. Akala ng patay. Ngayon, nagmula kay Satanas ang paghulog ng bato na nangako sa iyo na maging alahayam at kamahalan. Pinangakuan kasi siya. Kakainin mo tong the tree of knowledge of evil at maging alahayam ka. Maging matalino. Yan nakalagay sa original, maging alahayam ka. Pero sa Bible, maging Diyos ka. Eh, sino yung si Diyos? Si Satan yan eh. Sino yung si God? Si Satan din yun, kahit English. Si Gadriel. Ang nakalagay sa original Bible na kasulat, alahayam. Kailangan ang ating pakinggan o paniwalaan ang original Bible, hindi yung salin-salin na dinuktor na ng Vatican. Original. Yun ang sinabi ko palit-ulit, ang Proverbs ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Yung paruroonan hantungan mo, di ka makarating doon kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Lingonin natin ang pinanggalingan ng original Bible, kung ano ang nakasulat, yun ang paniwalaan. Hindi yung, dito na, itong 66 na lang, kasi yung dami kasi 777, dito na. Yan ang binigay ng mga Christian eh, 66 book na lang. Kasi para maging 666. Si Adan, nilikha sa pang-anim na araw, number 6 si Adan. Tayo mga tao, number 6 tayo. Magbasa ka ng Bible na 66 book. 2 6, 66. 66 book. Tapos ikaw number 6, 3 6 na. Tingnan mo, ang galing talaga manglinglang ni Satanas. Pero hindi yan hindi yan nalaman sa iba ba? Tayo lang ang nakatuklas sa panluloko ni Satanas. Ganon. So yan. Nangako siya maging alahayam daw at kamahalan si Adan. Si mga bishop wala. Ay, alam. Yung mga pare, mga bishop, ng mga born again Christian, mga evangelical, mga Protestant churches, mga pastor, wala talaga. Very ignorant. Busy sa networking. Kung ano yung nakalagay sa Bible, hanggang doon lang sila. Tapos, mangaral pa, 2 talata, 3 tala, isang oras na mahigit pangaral. Puro lang kwento lahat. Tapos, pag sabi pang amen, amen, si Satanas pa rin yun. Amen. Wala. Hindi pa lang pangalan namin na eh. 4 na pumulo. Tuloy, basa. Ngunit sa awa para sa inyo, kung paano ang batong iyon ay bumagsak sa inyo, iniutos ko itong mabuo ng isang simboryo sa ibabaw ninyo, at sa mga batong ito ay nasa ilalim kayo. At ang tandang ito, o Adan, mangyayari sa akin, sa aking pagparito sa lupa. Ibabangon ni Satanas ang bayan ng Hudyo upang ako'y patayin. At ilalagay nila ako sa isang bato. At tatatakan nila ako ng isang malaking bato. At mananatili ako sa loob ng batong iyon ng 3 araw at 3 gabi. Yan na. The day of atonement. Kita mo ha, kayong nanonood sa YouTube channel, ito yung atonement, katubusan, nangako si Hawa kay Adan. Magkatawang tao siya at papatayin siya, gagamitin ni Satanas ang bayan ng Hodyo. Alam mo ba ang Hodyo ngayon? 3 tribo yan. Tribe of Judah, tribe of Levi, at tribe of Benjamin. Nasa mga iba-ibang bansa yan sila. Nasa ilalim ng sumpa, itong 3 tribo na tinatawag na mga Hodyo. Nasa ilalim ng sumpa. That's why sila nangaral, mali-mali, gumagamit pa ng God, gumagamit pa ng Lord. Ito namang Remnant Hebrew Israelite sa Pilipinas na isa ring ignorante, pinupost din ang Lord at God. Gagaya ka sa mga sinumpa. Sinumpa yan sila eh. Kasi up to 4th generation ang sumpa eh. That's why hindi talaga sila tumino, yung mga Remnant Hebrews. Kasama ko sa GCC International. Kasama ko. Sa sirmunan ko yan sila.
Sige, magalit kayo. Ilip nyo ako sa GC. Hindi naman ako nilip. Kasi sinermonan ko. Kayo nasa ilalim kayo ng sumpa. Kasi ang inyong mga ninuno, yun ang nagpapatay kay Hawas ay biniti nyo sa punong kahoy. Sabi na nga ni Poncio Pilato, yung gobernador, wala ko nakita kasalanan sa taong ito. May nagugas siya ng inanin. Hindi, papatayin yan. Sabi niya, sige, patayin nyo. Ayon sa inyong batas. Gugas ng kamay. Kuha akong tubig, hugas ako. Na ibig sabihin, wala na akong sagutin sa dugo. Walang sumpa si Poncio Pilato. Pero itong mga Hudyo, sabi na, sa aming sumpa, sa aming mga anak, yan na. Ano nangyari yung mga rim na Hebrew Israel sa Amerika? Kayo yung grupo-grupo dyan. Gamit kayo, King James 1611, yung Bible ng bakla. Yung King James 1611, pati yung King James 66 book, ay si King James, Haring King James, bayot mo yung bakla. Gay. Sinipingan ang anak niyang lalaking pogi. At sinipingin rin ang nanay niya. Yan ang patiwalaan yung Bible na King James. Sabi na, original, malapit sa original. Ang malapit, hindi na, ang layo. Gumagamit pa, God, God. Lord, Lord. Wala talaga. Kasi, kaya nangyari sa inyo, hindi binuksan ang inyong isip kasi nasa ilalim ng sumpa kayo. Kayo mga remnant Hebrew Israel sa Amerika. Mga sinumpa kayo. Dahil ang mga kaluluhan ninyo ay nagpapatay kay Hawasay. At kayo nasa ilalim ng sumpa. Kaya King James 1611 lang kayo. Ayaw nyo gumamit sa original Bible. King James 1611 lang, dito lang. May God pa rin dito, may Lord. Anong may Lord? May God. Puro Pauline Angel yan. Gets nyo? I-translate nyo ng English para maintindihan nyo. Tagalog yung sinabi ko. Wala talaga. Kawawa kayo. Kayo, saan kayo ilalagay? Bangkita kayo. Wala kayong mansion sa langit. Sa new heaven, new earth, and new Jerusalem. Ito namang dito rin, na mga rimnan, ayaman ko, kulang din sa wisdom eh. Ang sarap, basagin eh. Babasagin natin yan kasi dapat basagin. Mga walang wisdom eh. Pati yung nasa Cebu, ganon, gagamit pa rin. Hindi ma-edit. Ano hindi ma-edit? Tamad lang kang mag-edit. Wag mo ipilit, i-post. Pag hindi mo talaga edit, kasi hindi ka marunong, wag mo ipilit. Parang i-recognize na sinabi na huwag banggitin ang mga pangalan na ibang alahayam kahit sa iyong labi. Hindi lang sa labi, pinost mo pa sa social media. Bangkita ang bagsak nyo. Kasi meron ibang remnant Hebrew Israel na ganun din, parang Christian. Huwag mong gayahin sila. Para dalawa na kayo, marami na kayong mali. Huwag mong titingnan yung mga mali ng iba. Titingnan mo yung tama, yun ang sundin mo. Gets mo? O, bugbog sarado na kita. O, yan. O, tuloy. Ngunit sa ikatlong araw ay babangon akong muli. At ito ay kaligtasan sa iyo, O Adan. At sa iyong mga inapo na maniwala sa akin. Ngunit, O Adan, hindi kita dadalhin mula sa ilalim ng batong ito hanggang sa makaraan ang 3 araw at 3 gabi. At si Alahayam ay umalis at hindi na nagsalita kay Adan. Ngunit si Adan at si Eva ay nanatili sa ilalim ng bato ng 3 araw at 3 gabi. Kaya nang sinabi ni Alahayam sa kanila. Kayong mga nagamit-gamit sa tamang pangalan, Yahweh, Yahweh, pero hindi kayo naniniwala nga si Yahweh, si Yahweh ang nagkatawang tao. Ang pinaniwalaan nyo si Yahweh galing sa high-ranking angel. Ito, sinabi nga ni Yahweh kay Adan, ngunit sa ikatlong araw ay babangon ako muli. At ito ang kaligtasan sa inyo. Sa iyo, O Adan, at sa iyong mga inapo na naniwala sa akin. Yan ang atonement, katubusan. Yung dugo niya, sino yan? Si Yahweh yan, nagkatawang tao. Hindi yan anghel nga nagkatawang tao. Hindi yan, iba yun, iba. Galing sa dibdib, galing sa busong lumabas, isa ka ring mali.
sarap mo rin batukan ka. Siya ngayon si Hawa nagkatawang tao. Babaguhin pa. Binago na nga, babaguhin. So, mga kulang sa aral nga, hindi talaga nag-research. Hindi na kaya yung butong-busong yan kasi. Dito lang Sabi niya, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi. Oh, sabi niya rito, O Adan, hindi kita dadalhin mula sa ilalim ng bato ito hanggang sa makaraan ng 3 araw at 3 gabi. O, yan. Kasi si Yahweh, nga nagkatawang tao, si Yahweh siya ay 3 araw, 3 gabi din siya. Saka siya mabuhay magmuli. Iba ba yan? Sinabi na nga ni Yahweh kay Felipe, ang tagal na natin kasama. Hindi mo ba nakita ang Ama? Yahweh siya, ipakita namin Ama, okay na sa amin. Sabi, Felipe, ang tagal na natin kasama. Hindi mo ba nakita ang Ama? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang linaw-linaw na sinabi. Tapos ito lang mga iba, mga tulibagbag talaga utak. Ewan ko. Ang tawag ko sa inyo, 0 IQ kayo. 0 IQ. Wala kayong IQ. nadamay na po. Ang linaw-linaw yung sinabi. Nadamay na po ng IQ. Tuloy. At sa gayon, ang ginawa ni Alahayam sa kanila, sapagkat sila'y umalis sa kanilang yungib at naparoon sa lugar nang walang utos ni Alahayam. Yan, ang ginawa. Ngunit, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, binuksan ni Alahayam ang bato at inilabas sila mula sa ilalim nito. Ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang mga mata at ang kanilang mga puso ay nabagabag sa pag-iyak at kalungkutan. Biro mo, sa loob ng bato sila 3 days and 3 nights. Walang kain-kain yon. Walang tubig. Walang tubig, wala lahat. Paglabas nila, ito itsura nila. Tuyo ang laman. Pag-iyak at kalungkutan. Tuyo ang laman. Ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang mga mata. Yan talaga. Pumangi talaga itsura nila. Kala siguro hindi na siya makalabas eh. Ngayon, dito tayo sa New Testament, Original Bible. Basa. Romans chapter 5 verse 9. Kaya't sa kanyang dugo, tayo ngayon ay matuwid at tayo ay tiyak na maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Alahayam. Testament yan. Biyaya ng Alahayam. Naging matuwid tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, hindi dugo ng hayop. Kayo ditong tama sana ng pangalan tawag-tawag nyo, pero naghandog pa kayo ng mga hayop. Wala talaga, obsolete kayo. Kumbaga sa balita pa, huli kayo sa balita. Yung pangtapos na, saka pa kayo doon. Mga wala talaga sa... Tagal nang ibinalita eh, saan pa lang naniwala nung muli. Tapos Paano kung tuloy. hindi ka naniwala? Basa. Hebrews chapter 9 verse 22. Ayon sa Torah, halos lahat ay nililinis ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan maliban sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo. May paghandog. Kasi walang kapatawaran sa kasalanan maliban sa pamagitan ng paghandog ng dugo. Yung sa Old Testament, dahil hindi pa nagkatawang tao si Yahweh, nga siya si Yahweh siya, temporary ang mga hayop. Dahil pag hindi ka maghandog ng hayop, tupa, lalaking tupa, at baka, pag pumasok ka sa inner court, papunta sa Holy Holies, tigok ka talaga. Yun ang katubusan noong lumang tipan. Hanggang pagdating kay Yahweh siya. Tuloy tayo. Basa. Hebrews chapter 9 verse 12. Isang beses lang pumasok sa Mashiach Yahawashai sa banal ng mga banal. At sapat na yon. Hindi niya inihain ang dugo ng mga kambing at kuya, kundi ang kanyang sariling dugo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan magpakailanman. Pero mo ha, yung forgiveness natin, forever. Ang forgiveness.
Oh, isang bisis lang. Pumasok si Masaya Yahweh sa banal ng mga banal, o Holy of Holies, ay sapat na yun. Sapat na. Hindi mo pa pwedeng maghandog ka pa uli ng hayop. Sapat na nga ang ginawa niya eh. Insulto na yun. Pag sinabi sapat na, okay na. No problem. Sapat na nga eh. Hindi niya inihain ang dugo ng mga kambing o guya, kundi ang kanyang sariling dugo. Sariling dugo ni Yahweh na katawang tao, Yahweh siya'y, upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan, magpakailanman. Yan ang atonement. Araw ng katubusan, yung pagbuhos ng dugo ni Yahweh siya'y, doon sa Golgota. Huling handog. Ang pagpatawad pa, magpakailanman. Ibig sabihin, tapos na. Wala na tayong kasalanan. Forgive na lahat. Ito By offering the life of Yahweh and the shedding of His blood, provide forgiveness of our sin. Sa Tagalog, sa pamagitan ng pag-alay ng buhay ni Yahweh at ang pagbuhos ng kanyang dugo, ay nagbibigay ng kapatawaran sa atin mga kasalanan. Kapatawaran sa kasalanan magpakailanman. The past sin forgiven. Present sin forgiven. Future sin forgiven. Sa Tagalog, nakaraang mga kasalanan ay napatawad na. Kasalukuyang mga kasalanan ay napatawad na. Hinaharap na mga kasalanan ay napatawad na. Hindi mo pa nagawa ang kasalanan. Sunod taon pa, pero napatawad na sa dugo ni Masaya Yahweh. Forgive magpakailanman. The past, the present, the future, burado lahat. Yan ang atonement. Biro mo ha? Para hindi na paulit-ulit siya maghandog. Paano pag ginaya? Ang mga hayop kasi, paulit-ulit yun, taon-taon ka maghandog. Insulto na yun. Walang tiwala. Sinabi na nga. Pero kay Yahweh the past, the present, the future, burado lahat. Tawag na lang. Pero itong mga, aywan ko sa mga utak nito sarap talagang bugbugin sa pangangaral Pero ang atin lang, nasabi lang natin sa kanila. Concerned kasi tayo sa kaluluwa nila. Pero kung sila naman, pakuya-kuya-kuya lang, hindi nila alam panganib nilang madarating sa impyerno, bahala kayo. Hindi naman ako may perno, kayo naman At least sinabi na natin. Ganun lang yun Basa. Hebrews chapter 10 verse 17. Pagkatapos ay sinabi niya, kakalimutan ko ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Kalimutan na nga. Sa pagbuhos ng dugo, makasala ka bukas, sunod araw, kalimutan na. Hindi na niya alalahanin. Kasi yung dugo niya, nag-forgiveness sa lahat-lahat na yun Yan, sabi na, kung ganun pala, sige, gagawa ko kasalanan, sige, papaluin ka naman. Alam mo na Papaluin ka naman. Sinadyang kasalanan may palo. May palo. Pero yung kasalanan, hindi mo sinadya, nagawa mo lang kasi hindi mo sinadya, okay, walang palo yon. White lies. Pero kung sinadya mo, may palo. Pagdidipinsa. Palo lang. Paloin. Pero actually, forgiveness na yan Mawala kasalanan. Hindi mawala. Ito pa, basa. Hebrews chapter 10 verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ni Alahiyam, tayo ay pinabanal ni Mashiach Yahweh sa pamamagitan ng isa at sapat na sakripisyo ng kanyang sarili. Yes. Diba? Sa pamagitan ng isa lang ng handog, ay sapat na sakripisyo ng kanyang sarili. Sapat na. Hindi ka na maghandog pa uli. Biro mo, maghandog ka pang uli. Tapos maghanap ka pa ng pera, mangungutang ka para magbili ka ng tupa. Grabe nun, Para maghandog ka. Ang iba, turong baka. Tinanggal ka Luisa sa kabihas na. Inalis na sa Nirentik niya, no?
Tuloy. Tinanggal tuloy ito sa Hebrews chapter 10, verse 18. Dahil ang mga kasalanan ay pinatawad at hindi na kailangan mag-alay ng mga hain na hayop upang sunugin para sa kasalanan. Ang linaw, hindi na. Hebrew 10:18, kayong mga naghandog pa ngayon. Tama saan ang pangalan tinawag nyo? Yahweh siya. Nalaman yung totoo. Kaya lang naghandog pa rin kayo eh. Wala kayo sa tamang atonement. Hindi kayo happy atonement. Ang tawag nyo, malungkot na atonement. Sadness atonement. Dahil biro mo ha, dahil ang mga kasalanan ay pinatawad at hindi na kailangang mag-alay ng mga hain na hayop upang sunugin para sa kasalanan. Hindi na nga. Pero ginawa nila. Ginawa nila, talagang tulibagbag talagang utak. Baliktaran dito. Ginawa nila. Binasa nila to, inignore lang nila. Ako, Rowe. Basa. Hebrews chapter 10, verse 14. Sa makatuwid, sa isang sakripisyo ng buhay ni Yahweh, isang walang hanggang sakripisyo ang nakuha para sa pag-aalay ng walang hanggang mga hain sa mga pinabanal ni Alahayam. Isang sakripisyo lang sa buhay ni Yahweh. Isang walang hanggang sakripisyo. Kumbaga, sa isang sakripisyo, parang buong, nakasakripisyo ka na buong buhay. Parang nag-alay ka na taon-taon ng mga hayop, mga tupa, mga kambing, mga baka. Parang nakahain ka na. Pero ginawa lang ni Yahweh sa isang sakripisyo. Pag-alay, walang hanggang mga hain na pinabanal ni Alahayam. Biro mo, ganyan. Naintindihan ba ninyo? Ewan ko sa inyo. Sarap talagang pagalitan kayo. Sarap. Nagbukod na yung isa-bisap. Sa Cebu. Yung maliit na mama. Tuloy. Hebrews chapter 10, verse 9. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng Alahayam ang unang handog at pinalitan ito ng handog ni Masyaya Yahweh. Inalis na nga yung handog yung panahon ni Moses. Yung mga hayop, inalis na. At pinalitan na ito ng handog ni Masyaya Yahweh. Ang handog ni Masyaya Yahweh, once lang. Pero para nang naghandog ka na sa buong buhay mo. Yan. Yan ang sinabi. Original Hebrew yan. Original yan. Bible. Siya pa. Ito pa. Hebrews chapter 10, verse 8. Gaya ng nasa itaas, hindi tatanggapin ni Yahweh ang mga handog na hayop bilang handog na susunugin at hindi nasisiyahan kahit na ihain ito ayon sa batas. Kahit ihain pa ito ayon sa batas sa Old Testamentura, hindi natatanggapin ni Yahweh kasi parang insulto na ang ginawa nyo na nagkatawang tao si Yahweh, nagsid ng blood bilang pangalang Masyaya Yahweh, hindi nyo pinaniwalaan, ay hindi yan tatanggapin kasi maghain-hain pa rin kayo ng handog ng hayop. So, wala talaga. Ewan ko. Walang tiwala. Walang tiwala. Tuloy tayo. Sige, basa. Hebrews chapter 8, verse 7. Kung ang unang tipan ay perpekto, hindi na kailangan ang pangalawa. Hindi talaga perpekto yung una. Yung Old Testament na Torah ni Moses. Hindi perpekto. Kasi kung perpekto ba yon, hindi na kailangan ang pangalawa. Kaya lang may pangalawa kasi hindi perpekto nga ang una. Sumasablay nga. Ang iba naghandog, pilay naman. Ang iba naman, May kabila. Hindi pwede yun. bulag. Puto lang buntot. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Kasi perfect ang hayop mo handog. Pero mo sunugin lang, gawin lang usok. Kagawin. Basa. Gawa chapter 13, verse 39. At para sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, ang lahat ng mga kasalanan na
hindi pinatawad sa pamamagitan ng pagsunod sa Torah ni Moises ay patatawarin. Ang sabi? At para sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, ang lahat ng mga kasalanan na hindi pinatawad sa pamagitan ng pagsunod sa Torah ni Moses ay patatawarin. Dahil kay Masaya, kay Hawasay. Yan. Tuloy. 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat makasalanan ay lumalabag sa batas na kalahayam, sapagkat ang kasalanan ay isang paglabag sa batas. Kapag may batas, lumalabag ka sa batas, ikaw ay subject to sin. Ikaw ang nagkasala. So, yun ang batas. Ngayon, ang Torah doon sa panahon ni Moses, minsan nilalabag ng mga Hebrew Israelite. Hindi natupad. So, nakakasala sila. Kasi ang bawat makasalanan ay lumalabag sa batas ng alahayam, sapagkat ang kasalanan ay isang paglabag sa batas. Kahit naman sa labas, bawal magtapon ng basura, penalty, 1,000, barangay ordinance. Nakita ka nagtapon ng basura doon, may batas. Huli ka. Penalty, 1,000. May batas eh. Pero pag walang batas, magtapon ka, walang batas. Pag may batas, ngayon, paano tayo maitubo? Sa marami naman pumapalpak sa batas. Laging nagkakasala. Ito po. Sige, basa. Matthew chapter 5 verse 17. Huwag ninyong isiping na parito ako upang sirain ang Torah at ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain. Naparito ako upang tuparin. Ang mission ni Yahweh, una, hindi lang yung dugo niya yung buhos, kundi tutuparin niya ang Torah ni Moses. Kasi hindi natutupad ng mga Israelite, pumapalpak sila minsan. Maghandog sila, may pilay, may payat, may kapansanan. Tapos, minsan pa, nagtatrabaho pa sa araw ng Sabat. Minsan, hindi pa sumipot, minsan. So, ang purpose ni Yahweh, tinutupad niya ang Torah, ang kautusan ni Moses. Siya ang nagtupad. Ngayon, tuloy natin. Santiago chapter 2 verse 10. Sapagkat ang sino mang tumutupad ng buong kautusan at gayon may nagkasala sa isang punto, ay nagkakasala sa lahat. Biro ma, 10 commandment, natupad mo o siyam, labag ka sa isa, labag pa rin lahat. Paano ka mapuntag langit yan? Impyerno talagang bagsak mo. Hindi lang sa 10 commandment, marami pang ceremonial law, ang mga sacrificial law. Tinutupad mo 99 na, natupad mo, isa lang ang palpak mo. Palpak pa rin lahat, sapagkat ang sino mang tumutupad sa buong kautusan, sa gayon may nagkasala sa isang punto, ay nagkasala sa lahat. Yun ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Yahweh, at siya si Yahweh para siya magtupad, para ang kakulangan natin na cover up. Halimbawa, napalpak ko ang isa, siya natupad ko. Na-perfect ni Yahweh. Di perfect na rin ako. Kasi si Yahweh nag-perfect para sa akin Yan ang atonement. Natubos tayo hindi lang sa dugo, kundi sa Torah ni Moses. That's why kung pumalpak man tayo minsan, cover up tayo sa ginawa ni Yahweh. Wala talagang mapunta sa impyerno, langit. Kung malala ng ginawa mo, bangkita lang at saka parang ka lang ilalagay. Pero langit pa rin. Iba talaga yung nasa mansion ka at may service vehicle ka pa na chariot of fire, na may 4 na kabayo, 3 kabayo, 2 kabayo, 1 kabayo. Pero maganda yung chariot of fire mo,
na may 4 na kabayo, ang bilis yun. Pero ang mga pasaway, ligtas naman kasi na-cover up sa ginawa ni Yawasay, parang wala kang bahay, nasa parang ka lang nakatira. Na yung mga hayop doon, manggugulo eh. Lalaruin ka ng leon o tigre, tapos mga unggoy pa. Sabi mo, ang gulo ninyo, gusto ko magpag-isa, mapahinga. Eh sabi ng mga unggoy at saka leon, kakatawa kasi mukha mo, laruin kita. Hindi ka makapahinga. Sabi niya, sayang dapat sa mansion ako. Wala na, pagsisi. Ang matindi yung sa bangkita. Makita mo mansion, nasa kilid ka lang. Tuloy. Lucas chapter 24, verse 44. Sinabi sa kanila ni Yahawasyai, ito ang ibig kong sabihin sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na aking tutuparin ang buong kautusan ni Moises, at ang aklat ng mga propeta, at ang aklat ng mga awit. Pinaalaala ni Yawasay uli, na sinabi niya sa kanila, sa kanila ni Yawasay, at ito ang ibig kong sabihin sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, yung doon sa Matthew chapter 7, na aking tutuparin ang buong kautusan ni Moses. Kasi tinubos tayo ang katubusan atonement sa Torah. Na kahit pumapalpak tayo, perfect na rin tayo kasi na-perfect ni Yahawasyai para sa atin. Cover up ang ginawa. Pangalawa, yung dugo niya. Past, present, future, burado. So, sure langit sa mga naniwala kay Yahawasyai. Pero kung patuloy ka pa rin kasi kumpiyansa, okay lang kasi tinubos naman ako, gano'n. Sige, sige, panghanda ng bangkita ka o sa parang. At least langit pa rin. Palo-palo lang. Basa. Galatia chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Mashiach mula sa sumpa ng Torah dahil isinumpa ni Elahayam ang nakabitin sa punong kahoy. Si Yahawasyai binitin sa punong kahoy. Kasi ang death penalty ng Israel, babatuhin hanggang mamatay at ibibitin sa punong kahoy. Doon siya pinako sa punong kahoy. Yun ang death penalty. Kasi sabi ni Poncio Pilato, hatulan ninyo siya sa batas ninyo. Kasi wala akong nakita kasalanan. Kung anong tubig, mahugas ako para wala akong sagutin sa dugo niya. Sabi naman na, mga Hudyo, sa aming dugo, sagutin naman siya yung dugo at sa aming lahi. Yun na nga, kayong mga nasa Amerika, tribe of Judah kayo, tribe of Levi, tribe of Benjamin kayo. Nasa ilalim ng sumpa. That's why kayo, nakapako lang kayo sa King James 16:11. Yun ang Bible ginagamit nyo. Ayaw ninyo sa original Hebrew Bible na mula sa Ethiopia. Ayaw ninyo, gusto nyo 16:11. Gusto nyo ang Bible ng bakla. Kasi nasa sumpa kayo. Sirado ang utak niyo, nakagapos lang kayo sa 16:11 na may 80 books. Yan, nakinig kayo? I-translate niyo sa English para maintindihan yung sinabi kong Tagalog. May mga translator na tayo ngayon. Ayan, si Yahawasyai. Dito. Pinako dito, pinako dito, pinako dito. Punong kahoy. Nakabitin niya sa punong kahoy, basa. Basa dyan. Sige. Gawa chapter 5, verse 30. Ang alahay ng ating mga ninuno ay nagbangon kay Yahawasyai na inyong ipinatong sa inyong mga kamay at ibinitin sa punong kahoy. Binitin sa punong kahoy. Pero paggawa ng Bible nang galing sa Vatican, binago na, dinoktor, ay cross na. Yung original Bible to, Hebrew to. Hebrew translator, na-translate sa Hebrew yan. Original Bible to. Pinalitan nila. Kasi ang gusto nila, cross. Kasi ano bang symbol ng cross? Fallen angel. Tapos gilagyan panlagtila. Symbolic ng ahas. Wala talaga. Marap sila sa fallen angel na may ahas. Tapos sabihin nila, sa langit kayo mapunta. Sa langit, tinawag niyo Satanas.
Basa. 1 chapter 19 verse 20. At maraming Hudyo ang nagbasa ng liham na ito, sapagkat ang dako kung saan ibinitin si Yahawashai sa punong kahoy ay malapit sa bayan at ang sulat ay nasa Hebro Aramaic. Yan ang original Bible to. Pero nakalagay sa Bible na nakasulat sa Hebro at saka sa Greek at saka sa Latin. Walang Latin, walang Greek nakalagay, kundi Hebro Aramaic ang nakasulat doon kay Yahawashai nga nakabitin. Nakabitin si Yahawashai sa punong kahoy. Hebro Aramaic, hindi Enre. Doon sa Hebros, Enre. Enre, Nakalagay doon, Enre. Basa. 1 chapter 19 verse 30. Nang matanggap ni Yahawashai ang suka, sinabi niya, natapos na, at iniyuko ang kanyang ulo at tumigil sa paghinga. Doon siya namatay habang nakabitin sa punong kahoy. Tinanggap niya, sa espongha yung suka. Kasi binabi nila, nauhaw ako, gano'n. Suka, binigar, gano'n. Tapos, pag huling salita niya sa English, it is finished. Natapos na. Natapos na ang mission niya, natupad niya ang tura ni Moses, at nagbuhos na siya ng dugo. Perfect atonement ni Yahawashai para sa atin kaligtasan. Basa. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahawashai. Dahil sa ilalim ng langit ay ang tanging pangalan na ibinigay ng alahayam para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahawashai, hindi kay Jesus Christ, hindi kanino-kaninong pangalan. Yahawashai po. Kasi siya yun si Yahwa, nagkatawang tao. Ang meaning ng Yahawashai, Yahwa, salvation. Si Yahwang tagapagligtas. Yahawashai. Si Yahwa ang kaligtasan. Yahawashai. Ano ang meaning ng Yahawashai? Ang Yahwang tagapagligtas o Yahwang kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang. Wala nang iba, lamang kay Yahawashai. Dahil sa ilalim ng langit, dito sa lupa, ay ang tanging pangalan na imigay ng alahayam para sa kaligtasan ng sangkatawan. Tanging pangalan Yahawashai, pero binura nila to sa Bible na pike. Palitan ng Jesus Christ na. kabayong Isus, pinalitan ng baboy. Kasi ang Jesus sa Hebro, kabayo. Sa Latin, baboy. Sa National Geographic, butike at isda. O, 4 na hayop. Tapos, yung Christ kay Serapis Christos, na ang Serapis Christos ay nanggaling sa 7 fallen angel na pinag-isa doon sa Serapis Christos, naging 8. Tapos, dinagdagan pa ni Leviathan at saka ni Dagon, 10 na lahat. 10 fallen angel sa katauhan ni Jesus Christ. That's why may power. May power talaga. Naghimala kasi may power. 10 fallen angel mayroon sa kanya. 1 fallen angel lang, may power na yan. Pwede ba silang lumalaban kay Yahwa kung wala silang power? May power sila 10 nagsanib sa pangalang Jesus Christ. 4 na hayop. Sino yung nakalagay sa Revelation na ang sumamba sa hayop? Ibubulit sa dagat-dagatang hayop. Apoy. Kayong loyal kay Jesus Christ, go to lake of fire kayo. Hindi kayo mapunta sa kangkungan, hindi kayo mapunta sa kumunoy, mapunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Gets nyo? Tama na, bugbog-sarado ko na kayo. Patawa ko lang yan ha. Para matawa. Yahawashai. The elect will worship Yahawashai. Kung elect ka before the foundation of the world, sambahin mo talaga si Yahawashai. Pero kung hindi ka elect,
Dahil anak ka ng fallen angel, ayaw mo talaga ito. Doon ka sa fallen angel kasi yun ang tatay mo eh. Blood is thicker than water. Kinukontra mo lagi si Yahweh siya, ayaw mo dito. Gusto mo kay Jesus, kay God, kay Lord. Malinaw na ang dugo mo, hindi dugo, hindi binhi ni Yahweh, kundi binhi ka ng mga fallen angel o seed of the serpent, not seed of the woman, which is seed of Yahweh. Awit na tayo. Tayo tayong lahat. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iniwan. Ni pababayaan man, pangako mo'y aking paghahawakan. Ako'y pinili mo. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Gayon ko'y kulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Mandiyan pa, pangako mo'y aking paghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. Ni pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Ako'y pinili mo. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Gayon ay kulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Yahweh siya'y purihin ka sa pag-ibig mo. Yahweh siya'y purihin ka sa pag-ibig mo. Yahweh siya'y purihin ka sa pag-ibig mo. Halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin. To be led by Pastor Richard. O dakilang Abay Yahweh, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa araw na ito. Aming inaalala ang iyong pagtubos sa lahat ng saling lahi ng aming ninonong si Adan. Ang iyong pangako ay naganap at nangyayari ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin aming Yahweh. Ang pangalan mo'y matagal na inilihim at tinago. Ngayon ay naihayag at patuloy naming ipinapahayag sa madla at sa lahat ng mga parte ng daigdig na umaabot ang YouTube channel. Aming Yahweh, ang lahat ng madaanan ang dalangin namin at hiling sa iyo. Buksan ang pangunawa ng mga naligaw na remnant ng Israel at pagpalain ang kalooban nila. Tanggapin ka bilang tunay na alahayamang may likha ng langit at lupa. At ang Yahweh siya'y na iyong banal na pangalang tagapagligtas sa amin ay patuloy na kanilang panampalatayanan na tanggapin. O aming Yahweh, sa lahat po ng makaririnig, dalangin namin sa iyo, dumating ang iyong kahabagan at pagpapala, kaunawaan ng maranasan, at sa lahat ng ayaw kayong tanggapin, O Yahweh, dalangin namin sa aming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, kapatid sa laman, magulang, na itinalaga mo sa amin upang maipanganak kami sa daigdig na ito, na hindi sila naniniwala sa aming kapahayagan. Kahabagan mo ang kalooban nila. Pagpalain mo na sila ay makapaniwala din sa sinasabi namin na ikaw ang nag-iisang Yahweh, ang tunay na may likha ng langit ng aming alahayam,
at masyayak Yahweh siya ay naming tagapagligtas. Luwalatiin ka sa araw na ito at sambahin ka ng lahat ng nakakakilala sa iyo. Ikaw ang patuloy naming itataas at pararangalan sa lahat ng aming buhay. Pinupuri ka namin sa patnubay ng banal na kakadas sa pangalang banal ni Masyayak Yahweh siya. Yaman! Yaman! Aba Yahawa, siya Yahawa say ang may likha ng ating buhay.